Kinilabutan po ako sa tindi ng kanyang sinabi at talagang maikli, hindi makulay pero sakto. Sabi nga, ika nga, sakto-sakto di ba? Sakto talaga. Oh. Para sa mga hindi ko matindi ko kasi alam nyo, malaman po yung sinabi niya at may kahulugan. Ay papaliwanag ho natin kasi iba ho si Baste. Alam mo yan, tao na yan, hindi ho yan mahilig sa hindi ho yan mahilig sa, alam mo yun, sa camera. Hindi ho ugali ng mga Duterte yan Pero pag sila nagsalita, sigurado hong mabigat, di ba? Ilan na lang talaga yung masasabi mong hindi trapo sa gobyerno. Ilan na lang. Alam mo yun, talagang pili mo na lang yung taong walang pakialam kung iboto ba siya uli, walang pakialam kung siya ba ay magustuhan mo. Basta siya gagawin niya kung ano yung tama. At kahit na may masagasaan, maraming magalit, ika nga, tuloy-tuloy pa rin po. Alam mo, bibihira na lang ho yan sa Pilipinas ngayon, yung ganyang klase. Yung mananagasa ka ng kapwa mo para lang magawa mo yung dapat mong gawin. Kasi kung hindi, magiging parte ka na lang ng sistema, ika nga, di ba? Kasi alam nyo naman sa Pilipinas, if you cannot join them, di ba? Ikaw ay talagang yayariin. Ibig sabihin, marami ho dyan na, hindi, matuto ka makisama. Yan yung sa atin sa Pilipinas yung kultura natin. Ni Pangulong Duterte, ang daming alam na natin kung sino yung mga hindi ko nababanggitin pero ang daming bakit to? Ay puro magnanakaw Akala nila porket kaibigan, hindi ka na niyari sila ngayon, di ba? Ang dami hong ganyan, maniwala ho kayo sa akin. At kaya marami ho dyan, yung iba, gumaganti na, di ba? Ika nga, gumaganti na, naging, traidor. Alam natin na yun. Kaya yung iba dyan, bakit kayo nagtataka? Bakit kaya nagawa nilang traidorin si Pangulong Duterte? Ang sagot ko, gumaganti. Bakit? Hindi sila nakadiskarte. Hindi sila nakadiskarte at ngayon gumaganti na sila. Sinabi niya yun, you will never be loved. Sakit nun, Brad. Hindi, walang biro Yung sabihan ka ba naman, you will never be loved. Walang magmamahal sa'yo, hindi ka mamahalin ng tao. Totoo. Kasi alam mo, sa mundo na ito, money is not everything. Baka kala nung iba, marami dyan yung dinadaan sa pera para ikaw ay mahalin. Si Marcos, parang sinasabi, kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mong pamimigay ng ayuda, pambobola, pagmumukhang matalino. May style kasi siya yung mukhang matalino. Ganun. Parang kunwari, parang kunwari matalino't may alam. Kahit anong gawin mo, Brad, walang magmamahal sa'yo. You will never be loved. Yan nga sinabi ni Mayor Baste. Naku, eto na. Ano kaya ibig sabihin nun? We will fight back. Nako, anong ibig sabihin kaya ni Mayor Baste ng we will fight back? Nako, malalim yun Isulat nyo nga dyan kung anong sa tingin ninyo. Basta ako, ang sigurado ko, nagkamali ang administrasyon dito. Nagkamali ang administrasyon na akala nila mawala at matanggal nila si Pangulong Duterte, tatahimik ang mga Pilipino. Hindi. Ngayon sobrang nagwawala na ang Pilipino. Alam niyo ba? Eto kahit kami mga nagsalita doon sa lagi kami nire-remind. Especially syempre kami bilang anchor ng SMNI. Syempre kahit papaano ay dapat kami mag-set ng example. Lagi kaming nire-remind na let's do this a peaceful manner. Yung ito, sinasabi ko na sa inyo, kahit, di ba sinabi nga ni Boss Dada doon sa kanyang speech, bawal kami magmura. Pero alam nyo, yung damdamin ko, kahit yung speech ko, panoorin nyo doon sa nakaraang video. Alam mo, kahit yung damdamin ko, talagang gusto ko sabihin lahat
Sinubukan ko hindi magalit eh. Pero galit talaga eh. Galit ho. Bakit? Kasi mga kababayan, lalong-lalo na ho kayong mga pulis. Ulitin ko hindi ko kayo in-encourage na mag-rebelde. Hindi yun ang point ko dito, mga kapulisan. Pero gumising kayo. Gumising kayo at isipin nyo mabuti ito. Lalong-lalo na yung pamilya ng mga pulis. Mga pamilya ng mga pulis, makinig kayo. Alam nyo kung bakit gumanda ang sahod ng asawa ninyo ngayon. Pero mantakin mo, dinoble ni Pangulong Duterte ang sahod ng pulis. At ng basta men in uniform, doble ang sahod. Saan ka nakakita ng presidenteng ganun? Kaya kayong pamilya nitong mga men in uniform, paalahanan nyo ito yung mga asawa ninyo. Uy, dahil kay Duterte, napapakain natin ng maayos at komportableng mga anak natin. Dahil kay Duterte, maayos ang kalagayan ng mga anak natin. Ngayon, ang pulis na ito ang siyang gumawa ng ganyan, pagtatraidor. Sabi nga ni Ma'am Hanilet, anong ginawa sa inyo ni Pangulong Duterte? Hindi siya naghangad ng magandang buhay na kaya niyang gawin bilang isang presidente. Hindi, walang biro. Kaya niya magnakaw di ba? Kaya niyang magnakaw, kaya niyang mas pagandahin ang buhay ng kanyang pamilya. Pero nakita niyo, payak pa rin po ang buhay ni Pangulong Duterte. Mga damit, pare-pareho pa rin po. Para makapag-rally, nagtitipid. Alam niyo kung bakit to? Ako kasi, meron din po tayong mga ilang kakilala sa nag-oorganisa ng yung PDP. Before these things happen, yung PDP, yung Duterte team na pupuntahan ni Pangulong Duterte para sa pangangampanya ng senador. Kasama po tayo dyan kasi maganda ho yung plano. Nakita ko, narinig ko kung saan mga pupuntahan. Pili lang. As in, ilan lang ho. Mga 4 lang, 5 lang dapat ata ang pupuntahan ni Pangulong Duterte. Yung mga malalaki lang na lugar. Alam mo, tinanong ko yung bakit. Kasi nga daw, limited lang ang resources ng pera ni Pangulong Duterte. And somehow, I cannot believe that. Naano ko na parang, mantakin mo, isa kang presidente dati, limited lang ang pera mo ngayon para mag-ikot. Kasi ito hindi naman ako bubulahin, di ba? Hindi bakit ako bubulahin nila at sasabihin nilang wala talagang pera. Wala talagang pera eh. Hindi nagnakaw yung mama. Kasi tandaan ninyo, si Pangulong Duterte gusto niya manalo. Yung dosing PDP, hindi pala, 10 na lang sila. 10 na PDP at saka yung mga kasama pang hindi PDP. Gustong manalo ni Pangulong Duterte yun. Bakit? Nandun nakasalalay ang impeachment complaint sa kanyang anak. So gagawin niya. Gusto niyang puntahan lahat. Maliit o malaki. Kaya lang yung resources niya kulang. Ibig sabihin mga kababayan, ganun po kahirap ang ating Pangulong Duterte dahil hindi ho siya nagnakaw. Para saan? Para sa bayan. Para kanino? Para doon sa binibigyan niya ng halimbawa ng public official o yung mga sekretary niya noong panahon na siya ay Pangulo. Hindi ho siya nagnakaw. Ang priority niya, kayong men in uniform. Yun yung masakit Pinaglaban niya kayo, binatikos nga siya dyan. Bakit? Sa dami-dami bibigyan ng mataas na sahod yung men in uniform. Tapos the same people ang nag-betray sa kanya. Alam mo,